babalikan natin yung mga cover nya. At naibalik naman natin lahat at okay na yung motor at wala na siyang usok na kulay-puti. Gandang araw mga sir, gagawa tayo ulit ng Honda Dash Wave 110. Gagawin pala natin dito, magpapalit tayo ng block. Makikita nyo may parts ako dito na nakabox pa. Bubuksan muna natin itong box nya. Yun o, bago. Ito yung i-install natin, ipapalit natin dito sa motor na Honda Dash. Ito yung piston nya. Yan. Bago natin mailagay yan, tatanggalin muna natin yung mga cover nya. Yan yung mga tambucho, putres, yan yung mga tatanggalin natin. Tapos yung karburador. Bago natin matanggal yung block, bago natin siya mapag-iwalay. Okay, umpisa na natin to. Tatanggalin muna natin itong kanyang cover. Yan mga son, natanggalan natin yung cover nya. Tapos tatanggalin natin yung carburetor dito sa may manifold. Yung dalawang tornilyo, yan lang yung tatanggalin natin dyan. Saka yung tambucho, tatanggalin natin din yung tambucho. Wave style, parehas lang din to. Sa pinaka-importante, segregate nyo kagad yung mga parts nya. Sample dito yung ito yung spring na maliit. Tapos natanggalan natin dito. Mayroon pa tayong tatanggalin dito na 8mm. Gamit lang kayo ng clearance na maliit. Saktong-sakto yan. Tapos tatanggalin na natin to. Mamaya ipapakita ko ulit kung paano yung tamang top din nito.
Yan, bali wala ng mga tornilyo. At pag-iwalay na natin. Kaya wala ng mga tornilyo, dito nyo lang siya susungkitin. Yan, kasi hindi naman ito mahirap baklasin. Yan, donsol ko ng konti at naiangat ko ng konti ito, tapos tatanggalin natin ito. Ito yung cylinder head nya. Hindi natin papakilaman yan dahil nagawa na natin nakaraan yan. Bali umusok lang kasi uli dahil yung nabiling piston ring standard naka-rebore na pala to, naka-bore 25 na. Kaysa magpa-rebore ulit tayo, bumili lang tayo ng bagong block. Yung presyo ng block nasa 2.2, tapos yung piston ring galing maabot ng 3,000. Tapos dito, pag nagtanggal kayo dito, sungkitin nyo lang dito. Yung hindi tatamaan yung pinaka dito. Yan, tapos iangat nyo yung to para hindi tumama. Tapos tatanggalin natin to kasi kailangan natin matanggal yung roller. Pagka hindi natin tinanggal to, hindi natin matatanggal yung timing chain, hindi natin mapaghihiwalay. Yan, may washer dito, copper washer. Yan, napaka-importante yan para hindi tumagas o hindi siya magkaroon ng leak. Ito yung roller nya. Ito yung papalitan natin yung cylinder head block nya. Once na nagtatanggal tayo ng yung pin na lock, yan, lagay nyo lagi dito ng basahan para kung sakaling magkamali ng pagkakahugot, hindi tatalsik sa loob at hindi maparami yung gagawin. Yan, tapos siyempre alalayan natin ito. Ayun, umasip na. Ayan, kaya napaka-importante na may naglalagay tayo ng basahan dito dahil dito tumatalsik. Kanina tumalsik at hindi naman sa loob tumalsik, sa labas. Kaya napaka-importante na may basahan. Tutusukin natin dito sa may kabila para mapalabas natin yung piston pin. Ayan mga sir, ilawan ko muna. Dito makikita nyo dito sa may dito, may nakalagay na bore 50 na. Tapos yung ating pinabiling piston ring pang standard, kaya hindi niya kayang i-compress yung sa block dahil malaki na yung butas niya, kaya lumalabas na rin yung langis at nagkakapos siya ng usok. Yan, ito yung ilalagay nating piston. Yan, ito yung standard at ito naman yung naka-bore. Halos malaki na. Kaya umuusok ulit siya. Kahit na bago na yung piston ring natin at nakapalit na tayo ng valve seal, umuusok pa rin siya. Dahil hindi niya na kayang
ibuka tong yung ring dahil standard, kaya umuusok. Baka hindi nyo na mapigilan. Kaya ito, gagamitin pa natin to kasi kapapalit lang natin to. Kapapalit lang din natin to, kaya ito na ilalagay natin dito. Hindi ko na napansin na standard yung piston ring na nabili at ito yung 450 na. Ngayon kaysa magpa-rebore tayo, sabi ni sir bibili na lang daw ng bagong block dahil hindi niya din daw alam na na-rebore na yung motor niya. Kaya para maging bago daw uli, bumili na siya ng bagong block at piston. Ito na i-install natin. Itatransfer na natin yung piston ring. Yan, uunahin muna natin itong mga nasa ibabaw. Yan, medyo maluwag dahil hindi kanya. Basta lagi nyo dito tignan. Yan, may nakasulat. May nakalagay dyan na number o digya yung steady. Yan, kung kanto yung naging coast, kung sa ibabaw nyo kinuha, yan, sa ibabaw nyo din ilagay. Kasi minsan natatanggal yung palatandaan. Ganun lang gawin yung pag naglalagay kayo ng piston ring. Ayan, mabilis lang. Dapat itong gatla, salapat dapat mga ganyan. Pagka binalikan natin yung piston ring, piston ring dun sa connecting rod. Yan, tapos unahin natin tong manipis na ring. Yan, wala namang guide dyan kung taas baba itong ring na manipis. Kaya kahit magkabalik-baliktad na yan, tapos ito yung uunahin natin na ilagay. Sunod natin yung dalawang manipis na ring. Ito yung oil ring. At kahit magkabaliktad dyan, wala namang problema. Yan, dapat salabat nyo yung gatlanin. Hindi dapat magkatapat din. Tapos susukatin din natin yung pin kung akma ba doon sa pinaka lock nung ring, anong ating piston pin. Diyan makikita nyo dyan kung saktong-sakto yung pagkakalak dito saka yung sa pin. Dapat saktong-sakto yan. Ayan, bali sakto, kaya ito yung gagamitin natin. At pwede na natin ibalik to sa motor, sa makina. Kaya pagka nagbabalik tayo, ito yung pinakatandaan nyo lagi, yung in na yan. Ibig sabihin yan, nakatapat yan sa intake. Tapos kung mapapansin nyo dyan, baliktad din yan, okay lang yan. Ito yung pinaka-importante, yung in, dapat nakataas yan, papuntang taas. Tapos palatandaan nyo din dyan yung valve, yung tong mark ng valve, yan, malaki lagi yung intake.
at maliit lang yung sa exhaust. Kaya kahit mawala ito, dito lang kayo magbasihan, alam nyo na agad. Basta standard lang, kasi minsan pagka ginagawa nila, nilalagyan na ng valve pocket, halos lumalaki na yan. Kaya pwede natin ibalik na to. Yan, dito muna tayo at tatanggalin natin to. Ito pala mga sir, kung sakaling hindi nyo ito matanggal, gamit lang kayo ng saktong-sakto rito sa dowel. Yan, dapat saktong-sakto dyan sa may dowel. Gamit kayo ng kung anong meron kayo dyan, tulos ganyan, o di ko yung ganito. At tapos gagamit tayo ng plies, saka nyo iangat lang. O tigyan, ganun nyo. Kasi pagka hindi nyo nilagyan ng kalang yan, madidisalign yung dowel. Hindi na natin may papasok yan doon mamaya. Ayan, ganyan na yung gawin nyo pag nagtatanggal tayo ng dowel, para hindi matupi. Kasi pag once na natupi na yan, hindi yan natin may babalik dito. Medyo mahihirapan din tayo. Okay, lalagyan natin to. Yan, lagi yung i-double check lagi dyan yung dowel, yung dalawang dowel na yan, kasi napaka-importante yan. Yan yung guide ng ating block, kaya may dowel yan. Tapos sunod natin yung gasket, dahil napaka-importante itong gasket na to. Kaya kung maglalagay naman kayo nito, tingnan nyo lang lagi dyan, tapos may makikita kayo sa may pinakailalim, may butas dyan, dyan dumadaan yung langis natin. Kung sakaling bago yung gasket nyo, huwag nyo lang lalagyan ng silicone gasket, o kung hindi naman napunit, kung maglilipat tayo ng mga tulad ng ganito, huwag nyo lang lalagyan ng gasket o yung silicone gasket, kasi baka bumara sa daanan ng langis at masisira yung mga camshaft natin pag hindi pumunta sa taas yung langis. Yan, bali okay naman yung kaya hindi ako nagpalit yung base gasket. Tapos lalagyan na natin itong bago. Uunahin muna natin yung piston. Yan, dito ko ilalagay yung lock, yung pin lock. Lalagay na muna natin ito ng langis. Yan, tulad kanina. Yan, yung in, dapat sa taas yan. Pag ganyan dapat. Tapos lalagay na natin yung lock. At maglalagay ulit tayo ng basahan para sakaling magkamali uli, hindi papasok sa loob, hindi balik tumasik sa labas at mahanap din natin. Lalagay na natin yung lock nya. Ay, lalagay na natin yung bagong block. Bago nyo ilagay, lagyan nyo muna siya ng langis na magsisilbing pampadulas nyo. Kaya double check nyo lagi yung kanyang piston ring. Dapat salasalbat yung gatla nya. Dapat hindi yan magkatapat. Kasi pagka nagkatapat at uusok uli yan.
Yun, pit na pit uli. At ilalagay natin yung roller nya. Tayo gagamit ng martilyo, yung rubber mallet lang. Kasi ito goma naman to, kaya hindi masira yung ating block. Tapos tatanggalin natin dito yung sa may cover magneto. Itatapat natin dyan sa may letter T, yung PDC. Yan, tinutok ko muna dito para may tapat natin sa letter T. Atakin ko yung timing chain kasi dito kasi walang pihitan. Kunti pa. Yan, nakalabas na yung T. Yan, dapat makikita yung T dito. Pagka nakalabas na yung T, nasa ibabaw na yung piston. Kaya ipabalik na natin yung cylinder head nya. Yan, tulad kanina, dahil bago ito, walang dowel at nakalagay dun sa lumang cylinder head block. Bago nyo yan matanggal, kung ano yung pagkakatanggal ko sa dowel, ganoon na lang din gawin nyo para hindi masira yung dowel. Lalagyan natin yung lata na gasket. Susunod na natin yung cylinder head. Tapos pabalikan natin yung mga tornilyo nya. Yan, susunod natin itong yung sprocket chain nya. Ito may makikita dyan, yan yung timing mark nya. Basta kapag ka nakatapid na kayo dun sa may pinaikot ko kanina, dun sa may magneto, mas madali nyo na itong may babalik. Dapat yan, pagtapatin nyo yung may guhit dito, nagilid, tapat ko dito.
Kaya nalapit ko. Makikita nyo yung guhit niyan pagtapat nyo dito. Saka dito sa baba. Yan, pagka natapat na yan, check nyo din dito ulit. Yan, makikita yung T, tapat nyo din dito. Dapat makikita nyo yan. Okay, pagka na-top dead na, pwede natin ibalik yung tornilyo nya. At para may balik na natin yung cylinder head nito. Babalikan natin yung cylinder head nya. Basta siguraduhin nyo muna na bago nyo ibalik yung cover, yung maikpit na yung mga tornilyo. Northern Summer Mix DJs. Ayan, dito naman tayo sa may kabilat. Babalik na natin ito. I-try mo natin siyang paanda rin. Diyan natin makikita kung may usok na lumalabas mula sa exhaust. Okay, bali wala naman lumalabas na usok na sa exhaust dito. Tayo babalik natin yung tambutso. Ay, tatry natin ulit siyang paanda rin kung may singaw o wala. Tahimik at tahimik. Tapos dito tayo sa may tambutso. Diyan natin makikita kung may usok na puti. Babalikan natin yung mga cover nya at naibalik naman natin lahat at okay na yung motor at wala na siyang usok na kulay puti. Bali tatagal na uli siya nito dahil bago na yung block sa piston natin. Cover nya para matapos na tayo dito. Yan, naibalik na natin yung mga cover nya tapos start natin uli siya. Wala na yung wala na ako yun. Bumili ka na lang.
bali okay naman ang lahat, naibalik na natin at dito na tayo magpapaalam. Maraming salamat. Ingat-ingat po sa paggawa ng inyong motor.